Praise the Lord. So ang tema po natin sa oras na ito ay peace, be still. So, magkaroon ng kapayapaan at maging kalmado. Alam niyo po mga kapatid, sa ating pinagdadaanan ngayon sa ating bansa, no? Sunod-sunod na sakuna, hallelujah, na nangyayari sa ating bansa at marami sa ating mga kapwa Pilipino ang talagang naapektuhan nito. Bilang isang tao, hindi po natin maiiwasang mag-alala. Tama po ba? No? Nag-aalala tayo, nababagabag tayo. Bakit po? Dahil tayo pa ay narito sa ating physical na pangangatawan. May emosyon pa tayo. Kaya natin ito nararamdaman, nararanasan. At higit sa lahat, narito pa tayo sa mundong ito. Present pa tayo. Nandito pa tayo sa mundong ito. Kaya subject tayo ng lahat ng mga bagay na ito na pwedeng mangyari. Kaya po sa oras na ito, no, ang salita ng Panginoon na ating pag-uusapan at ating pag-aaralan ay kinuha natin sa Biblia. May 2 kwento po sa Biblia na patungkol din sa mga ganitong bagay, no? Mga pagbagyo o storms, no? At sa oras na ito, hingin natin sa ating Panginoon, ano ba yung message ni Lord sa istorya na ito sa Biblia na nais niya ring ipagkaloob sa bawat isa sa atin. So sabi dito, yung ating pong topic is about storms, no? Yung tutukuyin po natin dito ay yung storms sa ating buhay, yung mga pagsubok, mga trials and circumstances. At medyo papasadahan din natin yung mga natural disaster na ating pinagdadaanan. At i-pray natin kay Lord, Lord, ano yung gusto mong ipaalala sa aming lahat na yung mga anak sa oras na ito. So, are you ready mga kapatid? Are you ready for the word? Amen. Praise God. So, yung first storm na pag-aaralan natin ay ang Jonas Storm. Jonas Storm. Sabihin mo sa iyong katabi, Jonas Storm. Yan. So, alam ko po, marami na sa atin ang nakakakilala kay Jonah. Diba? Alam na alam po natin yung kanyang story sa Biblia. Pero para sa mga hindi pa masyadong maalam o kilala si Jonah po ay isang propeta na nagtangkang sumuway sa utos ng Diyos. No, kaya nga po kung mababasa natin dito sa Jonah chapter 1 verses 1 to 4, basahin po natin. Sabi dito sa verse 1, ang aklat na ito ay naglalaman ng mensahe ni Yahweh sa pamamagitan ni Jonas na anak ni Amittai. Isang araw, sinabi sa kanya ni Yahweh, okay. Sabi po dito, isang araw, sinabi sa kanya ni Yahweh, pumunta ka sa Ninibe na isang malaking lungsod at sabihin mo sa mga taga roon na umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasalanan. Verse 3, sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na takasan si Yahweh. Nagtungo siya sa Joppa at dooy nakatagpo ng isang barkong patungong Tarsis. Pagkatapos na magbayad ng pamasahe, sumakay siya sa barko upang maglakbay kasama ng iba pang mga pasahero patungong Tarsis. Sa ganitong paraan ay inakala niyang makakatakas siya kay Yahweh. Verse 4, ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo, kaya't halos mawasak ang barko. Ang Diyos sa magpala sa kanyang banal na salita. Alam niyo po ba mga kapatid, na there are storms caused by God. May mga pagsubok sa ating buhay na ang Diyos mismo ang nagpadala. Diba? Kaya nga po, nakita natin dito sa binasa natin, yung pagsubok na pinadala ng Panginoon kay Jonah, hindi para i-condemn siya, kundi para i-remind siya. At sometimes, mga kapatid, sa atin din pong buhay, ang Diyos nagpapadala siya ng pagsubok, no? Para
Para bakit? Para ba i-condemn tayo? Hindi. Ito ay binibigay ng Diyos para tayong lahat ay paalalahanan. Amen? Bakit? Kasi po mga kapatid, masakit na katotohanan na kapag ang isang tao po ay nasa peak ng kanyang kasaganahan, kapag ang isang tao po, lahat ng sa buhay niya ay nasa tama, umaayon sa tama, siya ay nasa kasaganahan, lahat ng nangyayari sa kanyang buhay ay mabuti, kadalasan po, ang tao ay nakakalimot sa ating buhay na Diyos. Kaya dumadating po sa punto ng ating buhay na magpapadala ang Diyos ng mga pagsubok upang paalalahanan tayo at makaalala tayo sa ating buhay na Diyos. Amen? Katulad ng nangyari po kay Jonah. Dahil sa hindi niya pagsunod sa iniuutos ng Diyos, gusto ng Diyos na pumunta siya sa Ninive, dahil gusto ng Panginoon na paalalahanan niya ang mga tao sa Ninive na magbalik loob sa ating Panginoon, na maglingkod sa Panginoon, pero hindi ginawa ni Jonah. Noong siya ay lumiko, umiba ng landas at hindi sinunod ang utos ng Diyos. Kaya naman sabi sa Biblia sa verse 4, ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo, kaya't halos mawasak ang barko. Alam niyo po, minsan ang Diyos magpapadala talaga ng bagyo sa ating buhay, ng pagsubok sa ating buhay. Bakit po? Kasi ang tao, matigas ang ulo. Naniniwala po ba kayo doon? Bukod sa literal na matigas ang ating skull, ang tao po ay may katigasan talaga ang ulo. Kung minsan, kung ano ang sinasabi ng Diyos, dito ka dadaan anak, ito ang gagawin mo, ang ginagawa natin, umiiba tayo ng landas. Iba ang ginagawa natin. Kaya minsan, magpapadala ang Panginoon o abot ang Panginoon sa pagkakataon na bibigyan niya tayo ng pagsubok para paalalahanan tayo, para i-remind tayo, para i-redirect tayo. Kasi minsan, yung landas na dapat natatahakin natin, hindi yun yung tinatahak natin. Kaya ang Lord, darating siya sa punto na magbibigay siya sa atin ng trials, ng circumstances, ng mga challenges to remind us and to redirect us sa kung anong dapat na gagawin natin bilang mga anak ng ating Panginoon. No? Minsan kapag dumaranas tayo ng pagsubok, lalo na kung tayo ay nakalimot sa Diyos at nakaranas po tayo ng pagsubok, masasabi natin na, ay, oo nga no, kaya to nangyayari sa akin. Kasi pinaalalahanan ako ng Diyos. Kaya ako to pinagdadaanan. Kasi nakalimot na ako sa Diyos. At ang nakakalungkot po, kailangan pang dumating ang mga pagkakataong ito para makaalala ang tao sa ating buhay na Diyos. Amen ba mga kapatid? At alam niyo po, mga kapatid, naniniwala po ako, yung mga sunod-sunod na nangyayari sa ating bansa na mga sakuna, mga lindol, malalakas na bagyo, mga pagbaha, mga volcanic eruption, landslide, naniniwala po ako na yan po ay reminder sa atin ng ating buhay na Diyos. Hindi lang sa mga tao o mga Pilipino na naapektuhan, pero sa lahat ng mga Pilipino, yan po ay paalala sa atin ng Diyos. Nakita po natin, no? Nung mga nangyayari itong mga pagkakataong ito, may mga nagkakalat sa social media na videos, nakikita natin sino po ang tinatawag ng tao sa sakuna. Ang Diyos, tama po ba? Lord, tulungan mo kami. Lord, tama na. Lord, iligtas mo kami. Sabi po dito sa verse 2, pumunta ka sa Ninive na isang malaking lunsod at sabihin mo sa mga taga roon na umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasalanan. Hindi kaya po tayo ay nagkakaroon ng mga ganitong sakuna kasi umabot na sa Diyos, sukdulan na sa Panginoon ang ating mga kasalanan, ang mga kasalanan ng tao, ang mga kalapastanganan ng tao, ang mga ginagawa nating bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya dumating ang Panginoon sa point na kailangan niyang gawin ito upang tayong lahat ay paalalahanan. Diba? Katulad po kanina, sa nabasa natin sa Bible, si Jonah, pinadalhan siya ng storm ng Diyos. Ang Diyos mismo ang nagpadala to remind Jonah, to redirect Jonah
para bumalik siya doon sa pinapagawa sa kanya ng Diyos at sa atin din po. Naniniwala ako na ito ay reminder sa bawat Pilipino na tayo ay bumalik at makakilala muli sa ating Panginoon. Hallelujah! Baka dahil sa mga pagkakataong ito, may makaalala sa Diyos, may manampalataya sa Diyos, kaya may pagkakataon na gagawin ito sa atin ng Diyos para manumbalik tayo sa Kanya. Hallelujah. Sa Biblia po, kaya nagpadala ang Diyos ng malakas na bagyo upang i-remind si Jonah sa pinapagawa ng Diyos na sinasabi ng Diyos, teka lang, hindi yan yung pinapagawa ko sa'yo, bakit ka nandyan? Hindi yan yung iniuutos ko sa'yo. Tingnan niyo po, kapag tayo ay tinawag ng Diyos at may pinapagawa ang Diyos sa atin, hindi niya po talaga tayo hahayaan na mawala sa Kanya at lumiko kung saan-saan. Gagawa siya ng mga reminders para bumalik tayo sa Kanya, para maalala natin siya. At tandaan po natin, storms in life are reminders from the Lord. Yung mga pagsubok natin sa buhay, yan po ay paalala ng ating buhay na Diyos. Patuloy po tayo sa pagbabasa. Sabi po dito sa Jonah chapter 1 verse 5, dahil dito, labis na natakot ang mga tripulante, kaya't silang lahat ay humingi ng tulong sa kani-kanilang Diyos. Sabi dito, no? Humingi naman sila ng tulong sa kani-kanilang Diyos, pero hindi pa rin tumigil ang malakas na bagyo. Bakit? Kasi hindi naman tunay na Diyos ang pinapanalanginan nila. Ano pang sabi dito? Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Samantala, si Jonas naman ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Sabi sa verse 6, nakita siya ng kapitan at ginising. Ano't nagagawa mo pang matulog? Bumangon ka at manalangin sa Diyos, baka sakaling kaawaan niya tayo at iligtas sa kamatayan. Nag-usap-usap ang mga tripulante. Magpalabunutan tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Gayon ang kanilang ginawa at nabunot ang pangalan ni Jonas. Sabi pa sa verse 8, kaya't siya'y kinausap nila, sabihin mo sa amin kung sino ang dapat sisihin sa nangyayaring ito. Ano ang ginagawa mo rito? Saang bansa ka nang galing? Taga saan ka? At anong lahi mo? Tanong nila kay Jonah. Sabi sa verse 9, sumagot si Jonas, ako ay isang Hebreo at sumasamba kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan na lumikha ng dagat at ng lupa. Sinabi ni Jonas na tinakasan niya si Yahweh, nakadama ng matinding takot ang mga nakarinig. Kaya sinabi nila kay Jonas, napakalaking kasalanan ang ginawa mo. Tingnan niyo mga kapatid, kapag hindi po tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, ito po ay napakalaking kasalanan. Katulad ng ginawa ni Jonas. Patuloy po, verse 11, lalong lumakas ang bagyo, kaya tinanong nila si Jonas, ano ang dapat naming gawin sa iyo para pumayapa ang dagat? Verse 12, ihagis ninyo ako sa dagat at papayapa ito. Alam kong ako ang dahilan, kaya nagkaroon ng ganito kalakas na bagyo. Sagot niya sa verse 13, gayunpaman, sinikap ng mga tripulante na itabi ang barko, ngunit wala silang magawa sapagkat lalong lumalakas ang bagyo. 14, kaya't nanalangin sila kay Yahweh ng ganito, Yahweh, huwag po ninyo kaming hayaang mamatay. Dahil sa gagawin namin sa taong ito, huwag po ninyo kaming parusahan. Kung mamamatay man ang taong ito, kayo po ang may pananagutan dito. Sabi sa verse 15, pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at inihagis sa dagat
agad namang pumayapa ang dagat. Dahil dito, nagkaroon sila ng matinding takot kay Yahweh. Kaya sila'y nag-alay ng handog at nangakong maglilingkod sa Kanya. Alam niyo po kung anong nangyari sa sitwasyon na ito? No? Kahit hindi gaano kaganda yung kanilang sitwasyon na pinagdadaanan, ginamit pa rin yun ng Diyos para yung mga tao doon sa barko ay makakilala sa ating Panginoon. Nakita po natin? Sabi sa Biblia, yung mga nandun sa barko, nung nalaman nila na si Jonah ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng malakas na bagyo at alam nila na makapangyarihan ang Diyos ni Jonah. Nung nalaman nila yon, sabi sa Bible, sila ay sumampalataya sa ating Panginoon. Kaya sometimes, yung pangit na nangyayari sa ating sitwasyon, yung pangit na nangyayari sa ating bansa, gagamitin ng ating Panginoon para makakilala ang ibang mga tao sa ating buhay na Diyos. Diba? At sabi pa po dito sa verse 17, sa utos ni Yahweh, nilamon si Jonas ng isang dambuhalang isda. Siya'y nanatili ng 3 araw at 3 gabi sa tiyan na iyon. Amen? Kung makikita po natin yung sitwasyon, hindi mabuti, nakakatakot. May bagyo, malakas yung hangin. Pwede silang lahat na mamatay. Silang lahat ay apektado. Pero yung sitwasyon na hopeless ay pwedeng gamitin ng Diyos para ang tao ay makakilala at bumalik sa Kanya. Amen? At kahit ganun yung ginawa ni Jonah, hindi siya sumunod dun sa utos ng Diyos, ginamit pa rin ng Diyos yung pagkakataon na yon para may manumbalik sa Kanya. Hallelujah! No? At ano pa po ang masasabi natin dito sa kwento na ito? Alam niyo po ba? There are things in our lives that we need to let go of in order for the storms to disappear. Alam niyo po ba mga kapatid, may mga bagay, may mga sitwasyon, o pagkakataon, o even tao, na kailangan po nating tanggalin sa buhay natin. Kailangan po nating i-let go sa buhay natin dahil sila yung nagkukos ng battle. Sila yung nagkukos ng pagsubok o kabigatan sa buhay natin. Sabi dito, may mga bagay na kailangan tayong tanggalin sa atin para yung bagyong pinagdadaanan natin ay tumigil. Magkaroon tayo ng kapayapaan. Ano po ba yung mga bagay na ito? Yung mga sama ng loob. Yung puso natin kung punong-puno ng sama ng loob, punong-puno ng galit. Alam niyo po ba na kapag ang puso ng tao ay punong-puno ng galit at sama ng loob, yan po ang magiging hindrance sa pagpapala sa Diyos. Diba sabi po ng mga nakaraang pinag-aralan natin, napakahalaga ng puso sa Diyos. Ang Diyos ay tumitingin sa puso. Kaya po kapag ang puso natin ay punong-puno ng galit, punong-puno ng inggit, punong-puno ng sama ng loob sa kapwa natin, yan po ang magiging dahilan para hindi dumaloy ang pagpapala ng Diyos sa ating buhay. At alam niyo po ba, may mga pagkakataon sa ating buhay na kailangan nating i-let go ang mga bagay na ito. Yung pagkainggit, yung immoralidad, yung mga bisyo, yung mga kasalanang tinatago natin na nagkukos ng storm sa buhay natin. Kailangan po nating tanggalin yan sa buhay natin. Nang sa gayon, tayo po ay makaranas ng kapayapaan. Amen mga kapatid? Yang mga bagay na yan, kung yan ay nagbibigay sa atin ng kabigatan, tanggalin po natin yan sa ating buhay. Katulad ng nangyari kay Jonah, dahil siya yung cause ng malakas na bagyo, siya yung cause ng kabigatang pinagdadaanan ng mga tao dun sa loob ng barko. Ano pong sinabi ng Biblia? Nung hinagis siya palabas ng barko, after nun, agad tumigil ang bagyo. Anong sabi po sa verse 15? Pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at inihagis sa dagat. Agad namang pumayapa ang dagat. Kaya mga kapatid, ano-ano po yung mga bagay na nasa iyo, na nagbibigay ng kabigatan sa iyo, na nagkukos ng bagyo sa buhay mo ngayon? Kayo po ang nakakaalam. Ito po yung confirmation ni Lord, tanggalin mo na yan, anak.
Tanggalin mo na yan, anak, sa buhay mo para makatanggap ka ng tunay na kapayapaan. Tunay na kapayapaan na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan naman po natin ang Diyos. Praise God. Ano pa po? Sabi dito sa pangalawang story, tapos tayo kay Jonah, sabi po dito sa pangalawang story natin about storm in the Bible, Jesus calms the storm. O, alam ko po, marami pong nakakaalam sa kwento na ito. Pero basahin po natin. Sabi dito sa Marcos chapter 4, verses 35 to 41, pinatigil ni Jesus ang bagyo. Kinagabihay, sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Verse 37, habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo. Kaya't ang bangkang sinasakyan nila'y hinampas ng malaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Sabi sa verse 38, si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. No? Minsan po kapag malamig, masarap matulog mga kapatid. Amen ba? Kanina po ba hindi kayo nahirapang gumising? Amen? So sabi dito, nahirapan. Di ba? Kasi malamig ang panahon. Talagang matutulog ka talaga. Lalo na kung malambot yung kama mo, may malambot kang unan, talagang hindi mo mamamalayan, ay, tanghali na pala. Di ba? So sabi sa pagkakataong ito, nakahilig sa isang unan ang ating Panginoong Yesus, ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapapahamak kami? Sabi po sa verse 39, bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. Tigil at sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Verse 40, pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Verse 41, natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klaseng taong ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya. Ano po yung makikita natin dito sa salita ng Panginoon? Ito po ay isang reminder that we will face storms in life. Ang kwentong ito po ay nagpapaalala na tayo ay talagang haharap sa mga pagsubok sa buhay. Amen, mga kapatid. Mga challenges sa ating buhay. Hindi naman ipinangako ng Biblia na kapag sumunod ka sa Diyos, mawawalan ka ng pagsubok eh. May mababasa po ba tayo doon? Wala. Pero alam niyo po kung anong pinangako ng Diyos, sabi ng Word of God, even I walk to the valley of shadow of death, I will be with you. Sabi niya, kapag dumanas ka ng mga pagsubok, I will be with you. Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Ano pang sabi niya? Sasamahan kita. Yan ang pangako ng ating Panginoon kasi bilang tao na narito pa sa mundong ito, dadanas talaga tayo ng mga pagsubok. At wala pong exempted sa mga pagsubok na yan. Lahat tayo dadanas ng pagsubok sa ating buhay. That's why we need to have faith in Jesus. Kailangan nating manampalataya. Kailangan nating manampalataya sa Diyos. Lalo na kung tayo ay dumadanas ng storms in life. Ng mga challenges, ng mga circumstances, mabibigat na pagsubok. Napakahalaga po na may pananampalataya tayo sa ating Panginoong Yesus. Bakit? Para magkaroon tayo ng kapayapaan. Because if Jesus is in your boat, wala tayong dapat ikabahala. Alam niyo po ba, yung pagtulog ng ating Panginoong Yesus sa pagkakataong iyon, sa loob ng bangka, it reminds one thing. It reminds
peace, kapayapaan. Kasi kung tayo po, nakasakay sa bangka, tapos malakas ang hangin, sabi pa dun sa binasa natin, pinapasok na sila ng tubig, makakatulog po ba tayo? Eh di ba nga, pag sumakay nga lang tayo ng bangka, tapos talagang maalon, gising na gising ka eh. Takot na takot ka eh. Kahit nga magaling ka lumangoy, talagang magla-life jacket ka eh. Diba? Natandaan po namin last year, mga October din, nung pumunta po kami ng Surigao, kasi hinatid namin ni Pastor Suriel yung van ni Pastora Ami. Since andun na kami sa Surigao, no, malapit na dun po kasi yung Siargao. No? Sasakay ka lang ng bangka. Hindi siya bangka pala, sorry. Anong tawag doon? May tawag doon eh. Basta yon. Malaking boat. Sasakay ka doon para makarating doon sa kabilang isla. Tapos nung nandun kami ni Pastor Suril, ganito rin, may bagyo. So sabi ng mga tao doon, naku, huwag kayo pumunta ng Siargao. Kasi, malalakas ang alon doon. Tapos meron dong mga alon na humihigop ng bangka. No, at minsan daw, anong tawag dito, talagang kapag malakas ang alon, yung bangka, nakikisabay daw. So, natatakot naman kami. Sabi namin, ano ba yan? Minsan na lang tayo nandito sa Surigao. Sana talaga makapunta tayo sa Siargao. No? Tapos, nung pagkakataon na yon, medyo umokay na yung panahon. Pumunta na kami ng Siargao. Pagpunta doon, sumakay kami ng malaking bangka. Alam niyo po ba mga kapatid, dahil din sa mga naririnig ko na baka lulubog daw, baka may alon, kakainin kami ng alon. Talagang kinakabahan ako, Lord. Pero kasi dun sa loob, pwede ka naman mag-life jacket eh. Pero sarado naman kasi, close yung sinakyan namin. Kasi merong option na kung gusto mo na walang sarado, open lang siya, kaya lang nakakatakot yun, di ba? So, nung nandun kami, sabi ko, okay naman pala. No, hanggang sa nakarating kami doon, nakita namin, napakaganda pala doon sa Siargao. No? Balik tayo dito. Sabi dito, yung pagtulog ng ating Panginoong Jesus, it reminds peace, kapayapaan. Kaya nga po mga kapatid, if Jesus is in your life, kahit marami tayong mga pagsubok, meron tayong kapayapaan. Tama po ba? Naranasan niyo po ba yan mga kapatid? Sabi ng Bible, peace that surpasses all understanding. Yung kapayapaan na kahit magulo yung kapaligiran mo, kahit nakakatakot ang mga nangyayari sa paligid mo, pero dahil may Panginoong Jesus ka, payapa ka. Amen? Sabi po doon, kaya doon sa sitwasyon na yon, yung mga apostol na nakakakilala sa Panginoong Jesus, in fact, kasama pa nga nila ang Panginoong Jesus sa loob ng bangka. Kasama nila ang Panginoong Jesus sa loob ng bangka. Sila ay natakot at nag-alala. Diba, sunod ka sila, bakit natutulog ang Panginoong Jesus? Binabagyo na tayo, ginising nila ang ating Panginoong Jesus, natakot sila, nag-alala sila, nabahala sila. Parang tayo po, tao talaga, parang tao. Kahit sinasabi natin na, may Panginoong Jesus ako, follower ako ng Jesus Christ, talagang naglilingkod ako sa Diyos. Pero minsan, pag dumadating yung mga pagsubok sa atin, grabe din naman yung pagkabahala natin. Nababahala tayo, masyado tayong natatakot, masyado tayong nag-aalala sa ating buhay. Well, normal naman pong mag-alala. Kung nag-aalala ka, normal ka. Diba kasi nandito pa tayo sa physical eh. Mga kapatid, may emosyon tayo, natatakot tayo, nangangamba tayo. Pero dito sa kwentong ito, pinapaalala sa atin ng ating Panginoon. If Jesus is with you, you have nothing to worry about. Amen? Praise God. Natatakot tayo sa mga pagsubok. Nababagabag tayo sa mga pagsubok. Nakakatakot yung mismong natatakot ka sa pagsubok. Grabe na yung anxiety mo to the point na naapektuhan ka na. Alam niyo po ba mga kapatid, kapag ganyan po ang ating pag-uugali, yan po ay sign ng lack of faith sa Panginoon. Minsan sasabihin natin, Lord, bakit parang hindi kita nararamdaman? Lord, bakit hindi kita maranasan? Grabe yung pagsubok ko, Panginoon, ba't hindi kita nararamdaman? Alam niyo po, sabi nung isang kanta na kinakanta natin palagi dito, sabi doon, even when I don't feel it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Ano pong ibig sabihin nun? Kahit akala natin walang ginagawa ang Diyos, sa likod nun, hindi tumitigil ang Diyos para sa kabutihan natin. Bakit? Because our God
is a miracle-working God. Amen! Praise the Lord! Kaya even nandun tayo sa hopeless situation, kung may pananampalataya ka sa Diyos, sabi ng Bible, even the enemy meant it for evil, God meant it for good. Iti-twist ng Lord yung hopeless situation mo, gagamitin niya ito para pa rin sa ikabubuti natin. Ganon kabuti ang Diyos na pinaglilingkuran natin. He cares for us. Sabi yan ng 1 Peter 5:7, huwag kang mag-alala because God cares for you. Kaya kapatid, kung may pagsubok ka ngayon, ano ba yung kinabibigatan natin ngayon? Ano ba yung bumabagabag sa atin ngayon? Ano ba yung mga pinagdadaanan natin ngayon? Ano ba yung meron sa'yo, kapatid, na nagkukos sa'yo ng anxiety? Sabi ng salita ng ating Panginoon, have faith in God. Masusolve ang problema natin. Have peace because nothing is impossible to God. Kahit imposible, kaya niyang gawing posible. Amen? If Jesus is in your boat, if Jesus is in your life, you have nothing to worry about. Kaya kahit gaano kabigat ang pagsubok, kapatid, huwag kang susuko. Sabi mo sa iyong katabi, huwag kang susuko. Huwag kang susuko. Kahit gaano pa yung pinagdadaanan mo, huwag kang susuko dahil nandyan ng Diyos. Surrender it to God. Yung pagsubok mo, i-surrender mo sa Panginoon. Huwag mong sarilihin ang storms mo sa buhay mo. Sabi ng Word of God, Matthew 11:28, come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Amen, mga kapatid? Huwag mong sarilinin yung kabigatan mo. Lumapit ka sa Diyos at isurrender mo sa Panginoon ang lahat ng kabigatang mayroon ka. Always remember this. Control of the things that you can control and let God control of the things we can't control. Amen, mga kapatid? Yung kaya mong i-control mo. Pero yung mga bagay na hindi mo na kontrolado, ipagpasa Diyos mo na yun. Hayaan mo na ang Diyos ang gumawa nun. Let God do it for you. Have faith, trust God, and have peace. Dahil kasama natin ang ating Panginoon. Amen. Palakpakan naman po natin ang ating buhay ni Diyos. Kapag dun sa sitwasyon natin may ginawa na tayo, kapag dun sa sitwasyon na natin nanalangin na tayo sa Diyos, ipagkatiwala na natin ang lahat sa Panginoon. Kaya alam niyo po mga kapatid, yung bagyong pumasok po sa ating bansa, sabi po sa balita, pag nanonood tayo, Super Typhoon 1. Diba? Sabi po doon, aabot up to signal number 5. Kung panonoorin po natin yung mga balita, nakakangamba talaga. Nakakatakot talaga. Sabi, malakas na bagyo. Malakas na hangin. No? Napakaganda naman bilang isang Kristiyano na kahit hindi direktang tatama ito sa atin, maghanda tayo. At manalangin tayo sa Diyos. At after natin maghanda at manalangin, ipagpasa Diyos na natin ang lahat. Kasi hindi naman natin makokontrol yung bagyo eh. Amen? Hindi natin kayang patigilin yung bagyo. Ang Diyos lang ang may kakayanan. Patigilin ang malakas na bagyo. Kaya nga po, yung mga storms sa life natin, yung mga natural disaster na pinagdadaanan natin or even itong super typhoon na ito can rebuke and controlled by God. Amen? At yung mga nangyayari po sa sitwasyon natin ngayon, ito po ay isang paalala na huwag natin masyadong ilagay yung puso natin dito sa mga bagay sa mundong ito. Bakit po? Kasi lahat ng bagay lilipas at mawawala. Huwag ka masyadong maging attached sa mundong ito.
sa mga gamit mo. Nakita po natin yung nangyari doon sa Cebu. May isang subdivision na binaha doon na hindi naman daw binabaha. And after humupa yung baha, ano pong nakita natin? Patong-patong na kotse. Amen? Mga gamit na nagkalat. Kung ipuput natin yung heart sa mga material na bagay, masakit talaga. Pero ito ay reminder na hindi tayo citizen dito sa mundong ito. At hindi dapat ito lang ang ginugol natin. Dito ka lang. Ito lang ang ginugol mo. Magpapayaman ka, gagawin mo ang lahat. Kasi yung mga bagay na yan, yung mga material na bagay na yan, anytime pwedeng mawala sa atin. Kunin sa atin sa pamamagitan ng sakuna o ng kamatayan. At sabi ng Word of God, hubad tayong dumating sa mundong ito, hubad tayong babalik sa Diyos, meaning wala tayong madadala. Kaya huwag tayong masyadong maging attached sa mga bagay sa mundong ito, sa trabaho natin, na halos wala ka ng time sa Panginoon. Sa mga material na bagay natin, na mayroon tayo, na yun na yung ginudiyos natin. Lahat po yan mawawala. Pero ang nire-remind sa atin ng Diyos, higit pa man sa lahat, mag-focus tayo sa ating paglilingkod sa ating Diyos, kung saan ang ating pagsisikap sa langit ay walang ibang makakanakaw at makakakuha. Yang lahat ng yan ay puntos natin sa ating Panginoon. Amen? Ang lahat ng mga storms na pinagdadaanan natin sa buhay, mga pagsubok na pinagdadaanan natin sa buhay, o even itong pinagdadaanan natin na bagyong ito, mga lindol na ito, can rebuke and controlled by God. Kaya nga sabi po dito, Jesus rebukes the storm. Anong sabi po sa verse 39? Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. Tigil! At sinabi sa lawa, tumahimik ka! Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Ganon kakapangyarihan ang ating Panginoon. Kaya po, huwag tayong masyadong mabahala. Huwag tayo masyadong matakot at mabagabag sa mga pagsubok na mayroon tayo o sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Ang higit sa lahat na gawin natin, i-secure natin ang ating buhay sa kamay ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Katulad ng pag-rebuke ng Lord sa storms in the Bible, kayang-kaya rin niyang i-rebuke, tanggalin ang lahat ng pagsubok na mayroon tayo, lahat ng challenges na mayroon tayo, at walang imposible yun sa ating Panginoon. Kung magtitiwala lamang tayo sa ating Diyos. Have faith in God. At isecure po natin ang ating buhay sa Diyos. Yun po dapat ang ating focus. Amen, mga kapatid? Always remember that God is bigger than any storms. Malaki ang Diyos natin because He is powerful. He is sovereign and nothing is impossible to Him. He can command the strong winds. He can command the storms sa buhay natin at agad-agad. Bibigyan niya tayo instantly ng comfort at kapayapaan. Kung magtitiwala lang tayo sa Kanya. Palakpakan naman po natin ang ating Diyos. Amen, mga kapatid. Kaya po itong bagyo na ito, manalangin at maghanda tayo. At after po natin gawin ito, ipagpasa Diyos na natin ang lahat. Ipanalangin po natin yung ating mga kapwa Pilipino na nasa Northern, Southern Luzon at even tayong Central Luzon. Yung mga directly matatamaan ng bagyo. Ipanalangin natin na ang Diyos ay maghimala sa kanilang buhay. At i-rebuke ng Lord ang storm na ito. Amen? Ano pa po? Sabi dito sa ating letter D, storms are meant to strengthen our faith. Ang mga pagsubok ay ginagamit ng Diyos upang mas lalong tumatag ang ating pananampalataya. Yung purpose po ng pagsubok, hindi para saktan ka ng Diyos. Hindi para alipinin ka ng Diyos.
Hindi para i-condemn tayo ng Diyos. Pero ang purpose po ng mga trials, circumstances, challenges, storms ng life natin para tayo ay tumatag at manatili sa ating Diyos. Amen mga kapatid? Trials of life is like a fire. Naniniwala po ba kayo doon? Yung mga pagsubok natin sa buhay, para po yung apoy. Naglalagablab na apoy. And faith is like a gold. Yung pananampalataya naman po natin, sabi sa Bible, inahilin tulad siya sa gold. Fire purifies gold. Pinadadaan ang ginto sa apoy upang makita kung gaano ito kadalisay, kaganda, at katibay. Yun po talaga ang ginagawa sa ginto. At kapag ginawa doon, doon nakikita ang tunay na ganda at katibayan ng tunay na ginto. Kaya kapag dumaranas tayo ng pagsubok, testing po yan upang mas lalo tayong tumibay sa ating pananampalataya sa Diyos. Kaya po mga kapatid, kung yung faith natin nawawala dahil sa mga pagsubok, titigil ka sa iyong pananampalataya, sabihin mo, ayoko nang manampalataya sa Diyos. Dahil ang dami kong pagsubok. Ayoko nang manampalataya. Hindi po yan tunay na pananampalataya. Hindi ka actually nananampalataya. Because true faith is like a gold. Habang dumadaan sa apoy, dapat lalong tumitibay. Habang tayo ay dumadaan sa apoy ng pagsubok, ang goal po niyan, mas lalo tayong mapalapit at tumibay sa ating paglilingkod sa Diyos. Kaya kung tunay kang mananampalataya ng Diyos, alam mong ang mga pagsubok ay testing lang sa faith natin. Testing lang yan. Kaya pag may pagsubok ang dumating, oy, Lord, tinitest ulit ako ng Diyos. Pansinin po natin, di ba pag may pagsubok na dumating sa buhay natin, at na-overcome natin yon, napagtagumpayan natin yon, yung susunod na pagsubok, kayang-kaya mo na. Sabihin mo, ay, kayang-kaya ko na yan. Grabe pa nga yung pagsubok. Di ba mga kwentuhan? Grabe pa nga yung mga pagsubok na pinagdaanan ko dati eh. Itong pagsubok na ito, kayang-kaya ko to. Nagpapatibay sa atin, sa ating pananampalataya, sa ating buhay na Diyos. Kaya nga po mga kapatid, yung sitwasyon natin ngayon sa ating bansa, naniniwala po ako na God is shaking us. Tinitingnan ni Lord kung sino ang mananatiling tapat sa ating lahat. Kapag dumanas ba tayo ng bagyo, naapektuhan tayo ng bagyo, nawala sa atin ang lahat ng pinaghirapan natin, mananatili pa ba tayong tapat sa Kanya? Kung yung mga ipinapanalangin po ba natin sa Diyos ay hindi tinutugon ng Panginoon, magiging tapat pa po ba tayo sa Kanya? May pinagpipray ka, wala pa rin kasagutan. Nawalan ka ng mahal sa buhay, pinapanalangin mo na pagalingin ng Diyos, hindi pinagaling. Nangihingi ka ng complete healing sa Panginoon pero hindi niya pinagkakaloob. Kung hindi ba ipagkaloob ng Diyos yon, mananatili pa rin po ba tayong tapat sa Diyos? Sa Bible po, may mga storya sa Bible na mababasa natin, stories of true faith in God. Kilala po natin si Job. Sino pong nakakakilala kay Job? Tayong lahat. Sabi po sa Bible, si Job, sa isang araw, lahat ng mayroon siya nawala sa kanya. Namatay lahat ng anak niya, lahat ng ari-arian niya nasunog. At nagkaroon pa siya ng sakit sa balat na pinahihirapan siya. Kaya sinabi ng asawa ni Job, sumpain mo na ang Diyos. Dahil sa sitwasyon mo, sumpain mo na ang Diyos. Alam niyo kung anong ginawa ni Job? Nirebuke niya yung asawa niya. At sabi niya po sa Job chapter 2 verse 10, ang sagot ni Job, hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa?
Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job laban sa Diyos. Grabe yung faith niya. Kaya po sabi ng Bible, wala nang kahalintulad si Job. Yung faith ni Job, wala nang kahalintulad, wala siyang katulad, nag-iisa siya. Kasi grabe yung pinagdaanan niya, pero nanatili siyang faithful sa ating Panginoon. Hindi siya nanatiling faithful sa mga gamit niya, sa mga anak niya, kasi alam niyang lahat pwedeng mawala at lumipas. Nanatili siyang tapat sa Diyos. At ano pa po, yung kwento ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Alam po natin yung kwento na ito sa Bible, na si Haring Nebuchadnezzar, nagpatayo siya ng isang rebulto at mayroong utos na sa tuwing tutunog ang trumpeta, kailangan nilang lumuhod sa rebultong pinagawa ng hari. Pero ano pong sabi ni Shadrach, Meshach, and Abednego, Daniel chapter 3, verses 16 to 18. Sinabi ni na Shadrach, Meshach, at Abednego, mahal na Haring Nebuchadnezzar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Verse 18, kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos na sinasamba sa rebultong ginto na ipinagawa ng Diyos. Grabe yung faith. Sabi nila, kung hindi man kami iligtas ng Diyos, patuloy kaming mananatiling tapat sa Diyos. Kung hindi man niya ipagkaloob na iligtas na kami sa pagtapon ninyo sa pugo na may naglalagablab na apoy, mananatili pa rin kaming tapat sa Diyos. Hindi kami magko-compromise. Hindi kami luluhod sa rebulto sapagkat kilala namin ang Diyos na pinaglilingkuran namin. Ang Diyos na pinaglilingkuran namin ay tapat. At kung hindi man niya kami iligtas, mananatili kaming tapat sa Kanya. Kaya ang question po sa atin, kung hindi ba ipagkaloob ng Diyos ang mga ipinapanalangin natin sa Kanya, patuloy pa rin kaya tayong mananampalataya sa Kanya? Patuloy pa rin kaya tayong magtitiwala sa Diyos? Naniniwala po ako na walang anak na tapat ang Diyos na pinababayaan niya. Tapat ang Diyos mula noon at hanggang ngayon. Kung magtitiwala tayo sa Diyos, kahit anong sitwasyon natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen. Palakpakan naman natin ang Diyos, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Have faith in Jesus. Fix our eyes to Jesus, the author and the finisher of our faith. May isang kwento pa sa Biblia. Nung lumakad ang ating Panginoong Yesus sa ibabaw ng tubig. Basahin nyo na lang po sa inyong mga bahay. Mateo chapter 14, verses 22 to 32. Jesus walks on water. Nung nakita siya ng kanyang mga alagad, specifically ni Peter, na naglalakad ang Diyos sa ibabaw ng tubig, sabi niya, Lord, ikaw ba yan? Jesus, ikaw ba yan? Lord, kung ikaw nga yan, palapitin mo rin ako dyan. Maglalakad din ako dyan. Lalapit din ako sa'yo, Panginoong Yesus. Sabi ng Panginoong Yesus kay Pedro, halika, lapit. Bumaba ng bangka si Pedro. Pagbaba niya ng bangka dahil nakatingin siya sa ating Panginoong Yesus, nakalakad siya sa ibabaw ng tubig. Pero habang naglalakad siya, dumating ang malakas na hangin. Dumating ang malakas na bagyo. At na-distract siya. Habang nakatingin sa Diyos, na-distract siya. May hangin, lulubog ako. At lumubog nga siya. Alam niyo po kung anong impression ng Diyos dyan sa ating lahat? Kapag ang ating mata ay hindi natin finokus sa ating Panginoong Yesus, lulubog talaga tayo sa mga challenges,
sa mga pagsubok, sa mga discouragement na nakapaligid sa atin. Kaya nung nakatingin si Pedro sa ating Panginoong Jesus, hindi siya lumubog. Pero nung nagpa-distract siya, doon siyang unti-unting lumubog. Ganon din po tayo sa ating pananampalataya, mga kapatid. Huwag kang tumingin sa tao, huwag kang tumingin sa kung anong mayroon ka. Huwag kang masyadong manampalataya sa pera mo, sa bahay mo, sa asawa mo, sa anak mo, sa mga tao na nakapaligid sa'yo, sa mga pagsubok, discouragement na nakapaligid sa'yo. Kasi once na yan ang finokusan mo, madidistract ka, lulubog ka, at maaari pa tayong mawala sa ating pananampalataya. But if we focus our eyes to Jesus, makakalakad tayo kasama niya. Alam niyo kung ano ang kabutihan ng ating Panginoong Yesus? Kahit na lumubog si Peter dahil nagpa-distract siya, inahon pa rin siya ng ating Panginoong Yesus. Sa ating timpong buhay, may mga pagkakataon na nagkamali tayo, nakagawa tayo ng mga pagsubok. Pero tapat ang Diyos, hindi niya tayo hinayaang malugmok. Bagkus tayo ay inahon niya, nilinis niya sa ating mga kasalanan. Kaya tayong lahat ngayon ay nagtatamasa ng buhay na walang hanggan, na ipinapangako ng Diyos. Kaya mga kapatid, if we fix our eyes to Jesus, kung mananampalataya tayo sa Kanya, kung ipuput natin yung faith natin sa Kanya, magagawa natin ang lahat ng bagay dahil kasama natin siya. Amen, mga kapatid? Hindi natin magagawa ang lahat ng bagay sa sarili nating kakayanan. Hindi po. Sabi nga ng Bible, we can do nothing apart from God. Wala tayong magagawa sa ating sariling kakayanan. Pero kapag kasama mo ang Diyos, kahit imposible, magagawa mo. Sabi ng Word of God, Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. Amen, mga kapatid. Kaya natin ang lahat ng mga pagsubok na ito. Lalo na kung hayaan natin ang ating buhay, ang ating Panginoong Yesus na manguna sa ating buhay. Mapagtatagumpayan natin ang lahat ng mga pinagdadaanan nating kabigatan. Lalo na kung may Panginoong Yesus ka sa iyong buhay. Wala tayong dapat ikabahala. Kung sa bangka ng buhay mo nandun ang Panginoong Yesus, kayang-kaya niyang patigilin ang lahat ng bagyo sa ating buhay. Amen, mga kapatid. Kaya po sa oras na ito, lagi po nating alalahanin na walang mahirap sa ating Panginoon. Our God is powerful. Our God is bigger than any storms. Our God is bigger than any problems. Palakpakan naman po natin ang Diyos. Kaya kung ano man po ang sitwasyon ng bawat isa sa atin, hindi po namin alam kung ano po ang inyong pinagdaraanan, ano po ang inyong kabigatan, may karamdaman ka man, may kapighatian ka man, may pagsubok ka ba sa asawa mo, may pagsubok ka sa iyong pangangatawan, may problema ba kayo sa finances, may battle ka ba sa sarili mo, nahihirapan ka na ba sa sitwasyon mo? Sabi ng Lord, kapatid, nandito ako, sabi ng ating Panginoong Yesus. Huwag kang mabahala. Papasukin mo ako sa iyong bangka. Instantly, ano man ang pinagdadaanan mo, sasamahan kita. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Manampalataya ka lang sa akin. Kaya po yung sitwasyon na pinagdadaanan ng ating bansa, kailangan po natin ng masidhing panalangin. Sunod-sunod na sakuna. Kailangan po ang bawat isa sa atin ay patuloy na lumapit sa Diyos. Tayo pong mga anak ng Diyos, sa lahat po na nakakarinig ng Word of God, kung ikaw ay mananampalataya, share the gospel. Para yung mga taong hindi nakakakilala sa Diyos, magkaroon ng pag-asa, na hindi lang dito ang pag-asa natin sa mundong ito. Mawala man ang lahat, may pag-asa pa rin tayo kay Kristo.
Sabi po sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and will heal their land. Lapit po tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Sa mga unos na ating pinagdaraanan, magpakumbaba po tayo sa ating Panginoon. Pray. Seek the face of God. Seek His presence. Humble ourselves. Philippines, humble ourselves in the sight of God. God is shaking us. God is reminding us. God is redirecting us. Baka dahil nakakalimot na tayo sa Kanya. Sa oras na ito, tayong lahat po ay tumayo. Sa oras ito, mga kapatid, awitan po natin ang ating Diyos. At pagkatapos ito, tayo po ay mananalangin sa Panginoon. Magpipray po tayo sa Lord na anumang pagsubok yung mayroon ka, kapatid, ito ay pag-aani ng Panginoon. Samahan ka niya, hindi ka niya pababayaan. Ipanalangin din po natin yung ating bansang Pilipinas. Yung bagyong sinasabi sa balita na malakas na bagyo, i-pray natin. Sabi ng Bible, God can rebuke any storms, any strong winds, at nothing is impossible to the Lord. He is powerful. He is sovereign. He is good. He is faithful. Kaya nire-remind tayong lahat ng ating Panginoon. Sabi ng Word of God, be still and know that I am God. Praise the Lord. Hallelujah. Awitan natin ang ating Diyos. Hide me now. Yes, Lord. Cover us, Lord, with your mighty hands. Come on, church. Declare, hide me now. Hide me now. Itago mo kami, Panginoon, sa iyong mapagpalang pakpak. Hallelujah. Na anuman pong pagsubok ang aming pagdaanan, ikaw ang siyang mag-iingat sa aming lahat. Maging sa pagsubok na ito, sa bagyong pumasok sa aming bansa, Lord, we pray na ikaw po ang magproteksyon sa bawat isa. Hallelujah! Thank you, Lord! When the oceans rise and thunders roar, find rest, my soul. Sa Diyos lamang natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Ang kapayapaang binibigay ng mundo ay panandalian lamang. Pero ang kapayapaang ino-offer ng ating Diyos ay kapayapaang nanggaling sa Kanya. Hallelujah! In quietness and trust, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above
oceans, when the oceans rise and thunders roar. Yes, Lord, Ikaw ay makapangyarihang Diyos. Anumang bagyo na dumating sa aming buhay, maging sa bagyo na aming pinagdadaanan, Panginoon, alam namin na walang imposible sa iyo. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na tapat at hindi nagbabago mula noon magpasa hanggang ngayon. Yes, hallelujah. Oh, we praise you, Lord. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storms. Father, you are King over the floods, and I will be still, though you are my God. When the oceans rise and thunders roar, yes, Lord, I will soar with you above the storms. Father, you are King over the floods, and I will be still, though you are my God. And I will be still, though you are my God. And I will be still, though you are my God. Purihin mo ang Diyos. Oh, you are our God, Lord. You are sovereign. You are powerful, Lord. You are faithful. Hallelujah. Nothing is impossible to you. We praise your holy name. Hallelujah. Oh, we thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, naniniwala kami, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Walang imposible sa iyo, Panginoon. At alam namin na ang lahat ng nangyayari sa aming buhay ay may dahilan ka. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, kami po ay nagpapakumbabang lumalapit sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan sa iyo. Kung ang mga nangyayari sa aming buhay ay pagbibigay mo ng paalala sa aming lahat, patawarin mo kami, Lord. Kung kami man po ay nakalimot sa iyo, kung marami mang pagkakataon na binaliwala ka namin, Lord, at sa pagkakataong ito ay dumaranas kami ng pagsubok sa aming buhay, salamat po na kami po ay pinaalalahanan mo. Salamat po na mahal mo kami, Panginoon, at ayaw mo na kami po ay tuluyang mawala sa iyo. At sa oras na ito, Lord, kami po ay narito sa iyong harapan, Lord God, humihingi ng iyong himala. Ingatan mo po nawa ang buhay ng bawat isa. Ingatan mo po nawa ang buhay ng bawat Pilipino. You are God. You are King. At walang mahirap sa iyo, Lord. Ang bansa po ng Pilipinas, ang bansang ito kung saan naroon kami, ay dumaranas ngayon ng malakas na bagyo. Pero we believe in your power, Lord, that you are bigger than any storms. Kung paano mo nirebuke ang malakas na hangin, kung paano mo nirebuke ang malakas na bagyo sa Biblia, alam namin na kayang-kaya mo itong gawin sa oras na ito, Panginoon. Lord, we pray na ikaw po ang maglusaw sa bagyong ito in the mighty name of Jesus. Kung hindi mo man po gawin, Lord, mananatili po kaming tapat sa iyo. Ang panalangin po namin, Lord, na ingatan mo ang buhay ng bawat Pilipino. Lord, pinapanalangin po namin yung mga tatamaan, direkta ng bagyong ito. Alam po namin, Lord, na mahal mo ang bawat buhay ng tao.
Lord, Ikaw po ang mag-ingat sa kanila, Panginoon, mag-ingat sa aming lahat. Ikaw po ang maglukob ng iyong banal na dugo sa aming mga tahanan, Lord. Sa aming mga buhay, proteksyonan mo kami, Lord, sa ano pa mang sakuna, bagyo, lindol, at kung ano-ano pa, Panginoon. Kami po ay patuloy na magtitiwala sa iyo, Lord. Pagpalain mo po ang bansang Pilipinas. Ang bansang Pilipinas ay sa iyo. And we pray, Lord, lahat ng tao sa bansang ito ay makakilala sa iyo, tumanggap sa iyo at maglingkod sa iyo. Lord, pinapanalangin din po namin ang aming mga kababayan na naapektuhan ng baha, ng lindol. Sila po ay dumaranas ngayon ng matinding kalungkutan. May mga kababayan kaming nawalan ng mahal sa buhay, Panginoon. Maraming tao ang nawala. Lord, I pray, i-comfort mo po sila. At sa sitwasyon nila, Panginoon, ngayon, I pray na gamitin mo ito upang makilala kanila. Salamat po, Lord God, sa kaligtasan ng buhay ng bawat isa sa amin. Lord, ipinapanalangin na po namin, isinusurrender po namin ng lahat ng personal na pagsubok namin sa iyo. May mga bagay na hindi po namin kontrolado, pero ikaw, walang imposible sa iyo. Isinusurrender po namin ang aming bansa sa iyo, Panginoon. We pray, Lord, na ikaw ang patuloy na maglukob ng iyong banal na dugo sa bansang Pilipinas. Philippines is for Jesus. We praise your holy name, Lord. Kung umabot man sa iyo ang kalapastanganan na ginagawa ng bawat isa sa amin, Lord, patawarin mo kami, Lord. And Lord, salamat po sa iyong himala, sa kapayapaan na ipagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong banal na salita na amin pong pinag-aralan sa oras na ito, Lord. Salamat po sa paalala, sa pamamagitan ng iyong banal na salita, na lahat ng pinagdadaanan namin ay makakaya namin dahil kasama ka namin. Lord, I pray na hindi lamang po namin napakinggan ang salita mong ito. Pagkus, Panginoon, ito po ay patimuin mo sa aming puso. Ito ay mag-remind sa amin at higit sa lahat, ito po ay maisabuhay namin. Kung may pagkakataon man na daranas kami ng pagsubok, Lord, I pray, patatagin mo kami. Palakasin mo kami, Panginoon. At panatilihin mo kami sa anumang bagyo ng aming buhay. Salamat po, Panginoon, na mabuti ka mula noon at hanggang ngayon. Bagamat marami kaming pagkukulang, Lord, alam naming mahal mo kami. Kaya salamat po sa oras na ito. Ikaw na po ang bahalang maglukob ng iyong banal na dugo sa bawat isa sa amin. At ikaw po, Panginoon, ang siyang mag-cover ng iyong banal na salita sa aming puso at sa aming buhay. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Purihin ang ating dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Praise God. Nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Hindi patay ang Diyos na ating sinasamba. Buhay na buhay ang Diyos. Jesus is alive! Come and join us every Sunday 9 in the morning, live on Facebook, as we continue to worship the Lord Jesus and experience His unfailing love to us.